Mati itong dalawang ito, ah, natatawa ako dito sa dalawang ito, si Marcoleta at saka si Lacson. Bakit natatawa ako? Eh, mga kabunyog, mga kababayan, hmm, ah, ano ito, sabi ni Senador Ping Lacson, mayroon akong alam na magpa-file daw sa akin ng complaint sa Ethics Committee. Irereklamo daw siya sa Ethics Committee ng isang kapwa niya senador. Hindi niya naman pinapangalanan kung sino. Ha? Mayroon namang isang senador, sabi naman ni Marcoleta, nakahanda na ang ipa-file kong ethics complaint. Kung kaninong senador, hindi pa raw niya sasabihin. Matindi rin tong mga ito. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Si Marcoleta ready na daw ang ipa-file na impeachment. Pero hindi niya raw muna sa impeachment, ethics complaint. Si ano naman, si si Senador Ping Lacson naman, may alam daw siyang magpa-file sa kanya ng ethics complaint, hindi niya raw sasabihin kung sino. O kami nang magsasabi sa inyo. Ha? Pa-filean ng ethics complaint ni Marcoleta si Lacson. Oh, yun. Ha? Ready na daw ang ipa-file na ethics complaint ni Marcoleta. Alam daw ni Lacson may magpa-file daw ng ethics complaint sa kanya. O yun. Ano na yan? Ganyan. Ayan na lang. Bakit kakasuhan ni Marcoleta? Bakit irereklamo niya si Lacson na sa ethics complaint? Ay, inisplice daw yung video eh. Ang sabi ni Marcoleta sa programa ng Net25, may programa doon si Marcoleta eh. Inisplice daw ni Lacson. Kasi nga, yung February 4, may hearing yung Commission on Appointments. Si Marcoleta member nun, si Lacson member din. Ay nung araw na yon, ang isinalang yung 35 na mga official ng military na ipopromote. Siyempre, pag ipopromote yung mga official ng military, subject to confirmation yan ng Commission on Appointments. Isa doon, Captain ng Navy, yung Captain Pilar. Tinanong ni Marcoleta, tinanong na ni Marcoleta, yung tungkol na yan doon sa i-give up yung KIG, yung Kalayaan Island Group. O ngayon, sa Facebook page ni Lacson, may Facebook page si Lacson, mayroon siyang in-upload doon na content na piniplay niya yung sinabi ni Marcoleta tapos yung sagot nung captain na ini-interview ng Commission on Appointments. Tapos pasok si Lacson. Ay syempre, pinakita doon ni Lacson yung sinabi ni Marcoleta. Kaya lang syempre, sabi ni Marcoleta, hindi ganoon ang pagkakasabi ko, inisplice. Inisplice. Kaya sabi niya, kakasuhan niya ng irereklamo niya. Oh. Ang sagot naman ni Senador Ping Lacson, ano bang alam ko sa pag-splice? Wala akong alam sa splicing ng video. Ewan ko kung anong magiging ni Lacson doon. Basta ang sinasabi ni Lacson, wala siyang alam. Hindi siya nag-splice. Ayan yung Anyway, abangan natin mga kabunyog. Mukhang magiging mainit na ito. Mainit na kaso na naman ito. Kaya alam nyo, ang dapat sanang linagay sa ethics committee, mga dapat sana mga tipong Risa Hontiveros uli yan eh. o kaya Kiko Pangilinan. Bakit? Kasi tambak na yung kaso sa ethics complaint eh. Yung complaint ni Attorney Marvin Aceron kay ethics complaint ni Attorney Marvin Aceron kay Chis Escudero tungkol doon sa 30 million na campaign contributions. May ethics complaint din si Attorney Marvin Aceron kay JB Ejercito kasi hindi inaaksyonan yung complaint niya. Tapos mayroon na ito na naman, ethics complaint kung totoo ito. May magpa-file pa ng ethics complaint laban kay Bato. Posible pang mag-file ng ethics complaint kay Marcoleta tungkol diyan sa issue ng West Philippine Sea na yan. Kaya matatambakan ng ethics complaint ang ethics committee. Dapat galaw-galaw. Ito naman si Senador JB Ejercito parang hindi. Pero balik tayo dito kay Ping Lacson at saka kay Marcoleta.
Ha? Sabi ni Ping Lacson, "What's happening?" Ano nga bang eksaktong sinabi ni Ping Lacson? Oh, sabi ni Ping Lacson, sabi ni Ping Lacson, ano daw bang nangyayari? Ano daw bang nangyayari? Sabi ni Ping Lacson. Ah, hindi niya daw alam na paano ba mag-splice ng video. Hmm? Yun ang sabi ni Ping Lacson. Kasi ang dinidipinsa nga ni Lacson, hindi naman siya nag-splice ng video. Pero sa totoo lang kasi, kahit naman ano pang sabihin ni Marcoleta, gano'n naman talaga ang pagkakasabi niya. Oh, ang linaw nung sinabi ni Marcoleta. Ano ang sinabi niya? Officer, oh, mayroon tayong mga territories na occupied natin. Ibig sabihin na puposisyonan. Ang tinutukoy ko niya yung Kalayaan Island Group. Pero yung KIG na yan, nasa labas na yan ng ating exclusive economic zone. Ano kaya? Kung i-give up na natin yung Kalayaan Island Group na yan. I-give up na natin yan. Total, nasa labas na yan ng exclusive economic zone para madrawing natin, makonect natin ng maayos yung ating mga demarcation lines. Yan yung issue doon. Ano pa man ang sabihin ni Marcoleta, ganun yung pagkakasabi niya. Kaya lang, ang palusot ni Marcoleta, ang sinasabi niya, hindi naman daw siya nagsabi ng ganun. Gusto niya lang daw mag-trigger ng discussion. Pero hindi niya sinabing yan ang stand niya. Parang ganun yung punto ni Marcoleta. Doon daw sa ginawa ni Lacson na presentation sa kanyang Facebook page, in-splice yung mga kaya lumabas doon, iba na yung sinabi niya. Linalagyan daw ng mga words ang mga sinasabi niya, ganung hindi naman daw yun. Ganyan na kasi yung mga sinasabi ni Marcoleta ngayon kasi grabe ang backlash sa kanya. Negative backlash. Kaya nagpapalusot siya. Pero sa totoo, ganun talaga yung pagkakasabi niya. Anyway, abangan na lang natin yung pagpa-file ng ethics complaint na yan. Mga Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.